siya naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng anak si Jesus. Narito ang alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman na iyong anak si Jesus. At ang salita ay nagkatawang tao, at ang ipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman na iyong anak si Jesus. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kaming maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbalita ng anghel tungkol sa pagkakatawan-tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, ligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akain tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkais ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Sa ating pong paglalakbay, sabay-sabay,
bilang isang Kristiyanong komunidad, nasa ika-6 na linggo na po tayo sa karaniwang panahon. At ang salita ng Diyos, naway ganapin natin, tuparin natin, kumplituhin natin ang kalooban, ang utos ng Diyos para sa ating lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinanulutan niya. Pinupuri ka namin, dinaranggan ka namin, sinasamba ka namin.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Ang kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng Panginoon. Ikaw ang magpapasiya kung magiging tapat ka sa Kanya o hindi. Naglagay siya sa harapan mo ng tubig at ng apoy. Kunin mo ang iyong maibigan. Makapipili ka ng alinman sa dalawa, buhay o kamatayan. Ang iyong mapili ang siya mong tutunguhan. Dakila ang karunungan at kapangyarihan ng Panginoon. Nakikita niya ang lahat ng bagay. Nalalaman niya ang lahat ng ginagawa ng bawat tao. At kinakalinga niya ang mga may takot sa Kanya. Kailanmay wala siyang inutusang magpakasama o pinahintulutang magkasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay ayon sa utos ng Poon ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Ibinigay mo sa amin iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat, susundin ang iyong utos
susundin ng buong ingat. Kapalan sumusunod sa utos ng buong Diyos. Itong iyong abang lingkod, O Diyos, sana'y pagpalain, upang ako ay mabuhay, at ang utos mo ang sundin. Buksan mo ang paningin ko, pagkat nananabik masdan. Yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Kapalan sumusunod sa utos ng buong Diyos. Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan, at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod. Buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Kapalan sumusunod sa utos ng buong Diyos. Kapalan sumusunod sa utos ng buong Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sa mga may sapat na gulang sa pamumuhay espiritual, karunungan ang ipinangangaral namin. Subalit hindi karunungan ng sanlibutang ito o ng mga tagapamahala sa ngayon na nakatakdang malipol. Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinalaga niya ito para sa ating ikadarakila bago likhain ang sanlibutan. Isa man sa mga tagapamahala sa kapanahunang ito'y walang nakaunawa sa panukalang iyon. Sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tenga. Hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kung hindi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi naggaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kalit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang sa pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang sa mga dakila sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon bago ka niya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay Kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Narinig ninyo nung una at iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin na may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya nakiapid na sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang naging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itatapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinasabi rin naman, kapag pinaghihiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, nang hindi naman ito nangangalunya at ito'y nag-aasawang muli,
ang lalaking iyo'y nagkakasala, itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Narinig pa ninyo na nung unay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa pinangsumpaang pangako, bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ka nang sumumpa. Kung mangangako kayo, huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lunsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihin, mamamatay man ako, sapagkat ni isang buhok ng iyong uloy, hindi mo mapapaputi o mapaiitim. Sabihin mo na lang, oo, kung oo, at hindi, kung hindi, sapagkat buhat sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang Diyos mahanap, loob niya'y maganap. Ang Diyos mahanap, loob niya'y maganap. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating pong mabuting balita, tayo po'y iniimbitahan ng poong Senyor na ganapin ang kanyang utos, ganapin ang kanyang atas, ganapin ang kanyang utos. Sinabi niya, naparito ako para ganapin ang kautusan. Ang sino mang gumaganap sa kautusan, ang sino mang gumaganap sa kautusan at nagtuturo nitong tuparin ay bibilang sa pinakadakila sa kaharian ng Diyos. Ito, mga kapatid, tayo'y iniimbitahan ng nagmamahal sa ating poong Senyor. Ang kanyang atas, ang kanyang bilin, ang kanyang kalooban. Una muna, mga kapatid, tingnan natin ang diwa, tingnan natin ang intensyon ng Diyos. Ano ba ang diwa ng kautusan? Mahalaga, mga kapatid, na tayo'y sumusunod. Sabi nga sa ating tugon sa Salmo, mapalad ang sumusunod sa utos ng poon. Mahalaga na sumusunod tayo, tagasunod. Ngunit hinihingi ng poong Senyor na mas higit pa dito ang ating pagmamahal sa Kanya. Ang pagsunod, tuturuan mo rin ang iba na sumunod. At hindi ka lang tagasunod kung hindi magiging pinuno at leader ka upang maraming mas mapalapit sa poong Senyor. Sa ating unang pagbasa, mga kapatid, sa lumang tipan nito, sa aklat ni Sirach, pumili ka, kapatid. Ano ba pipiliin mo? Kamatayan o buhay? Gawin mo itong personal na pagpili. Hindi dahil, maraming sumusunod, susunod na rin ako. O ano ba yung sinasabi ng nakakarami? Doon din ako.
Ang mahalaga sa aklat ng Sirak ay pinipili mo ito, ninanais mo to, hinahangad mo to. Itong pagpili ay galing sa kalooban ng tao. Tinitingnan, sinusuri, ano ba ang gusto ng poong Senyor? Ano ba pinakadiwa nito? Hindi lamang ito ng mga utos. Dami namang utos. Numero 1, numero 2, numero 3. Ang dami-dami naman. Ano ba ang diwa nito? Ang diwa ng 10 utos ay meron doon. Huwag kang, huwag kang, huwag kang. Pero ang pinakadiwa nito ay pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig sa kapwa. Una, tingnan ang pinakadiwa, ang espiritu ng kautusan, ang intensyon ng Diyos sa likod ng mga utos na ito. Pangalawa, gawin nating panloob. Sinasaloob natin ang utos ng Diyos. Hindi lamang yung panlabas. No, ito yung sulat. Ito yung sinusundan ba natin yung formal? Hindi ba tayo mahabla nito? Itong ating ebanghelyo, mga kapatid, narinig ninyo nung una, ngunit sinasabi ko sa inyo, narinig ninyong una, ngunit sinasabi ko sa inyo, narinig ninyong huwag kayong papatay. Pero, di nga kayo pumatay ng tao. Pero, yung kaaway natin, naisip nyo na yung kaaway ninyo sa inyong ulo. Ilang beses na natin pinagsasaksak, pinagmumura, nagdadasal tayong, sana mabagsakan ng bato. Di ba? Lahat tayo. Sabi ng ating Panginoon, hindi ka makakapasok sa kaharian bago ka magsimba, bago ka pumasok sa simbahan, kung may laban sa iyong kapatid mo, huwag kang maghahandog. At sinabi, huwag kang makikiapid. Wala akong number 2. Wala akong number 3. Wala akong kabit. Pero naman, kung pagtingin mo naman sa babae, alam na natin yun. Nakiapid ka na rin. Diba? Una, tingnan natin kung ano ang diwa ng atas sa atin. Pangalawa, panloob. Panloob, mga kapatid. At pangatlo, pagdating sa pagharap, hindi lang yung hinihingi, kung hindi lampas pa dito. Ang ating pangalawang pagbasa, unang sulat ni San Pablo sa mga Korinto, bakit ba natin tayo sumusunod? Buwan na ng puso ngayon. Minamahal natin ang poong Senyor. Yan ang dahilan. Bakit ka ba hindi mo nilalabag ang 10 utos? Sapagkat kung nilalabag, ito sinabi ni San Pablo, kung nilalabag natin kahit isa sa mga 10 utos, kahit walang makakita nito, sinasaktan natin ang poong Senyor. Kabilang tayo sa mga kontrabida na nilatigo at sinibat at pinagmumura at pinaglulura, pinahirapan ng pong Senyor. Tuwing tayo nagkakasala, yung bigat ng kasalanan, tayo, gawin mo ito dahil mahal mo ang Diyos. Yan naman ang pag-ibig. Kung mahal mo ang isang tao, hindi mo papasok sa isipan mong saktan siya. Di po ba? Meron po kong tula. Meron po kong tula. Ganap, di ba?
ganapin ang atas, ang utos, ang kaloob. Ganap. Kaya lahat ng mga kataga ay kahalin tunog ang ganap. Puon nasa ulap, nasa alapaap, tayo'y hinahanap, kami mahagilap. Tayo'y kanyang lingap, tayo'y kanyang yakap. O langit kay sarap, Jesus makaharap. Ang birhen masulyap, santo'y kumikislap. Kristiyanong magsikap, tiisin ang hirap. Tupad ang pangarap, pag-ibig malasap. Huwag tayong kumurap, utos niya'y maganap. Palakpak naman. Salamat po. Ganap. Baybayin, ispilengin natin ang ganap. G-A-N-A-P. G. Gawain ng Diyos mangyari. Pakiulit. Gawain ng Diyos mangyari. A. Atas niya'y tuparin. G. N. Naging sumpa ipagtibay. Naging sumpa ipagtibay. A. Aral isabuhay. At huling letra, P. Pangako'y pangatawanan. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, naway tuparin, ganapin, kumplituhin natin ang atas para sa atin dahil minamahal natin ang poong Senyor. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, ang makapangyarihan sa lahat na may gawa, langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, alam ng Espiritu Santo, ipinanganak Santa Mariang Birhen. Pinagpagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing. Nanaon sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos na magpakapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at tungkol sa nagabubuhay at namamatay. Tanaon, sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan.
Mahal kong mga kapatid, manalangin tayo upang tulungan tayo ng Espiritu Santo na sundin ang mga katuruan ni Kristo. Ang ating tutugon po, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga driver ay mag-iingat, ang mga ina ay huwag magpapa-abort, ang mga bansa ay di nagagalit sa isa't isa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ating layuan agad ang malalaswang panoorin, alang-alang kay Kristong ating tinatanggap sa misa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang sinumpaan ay tuparin ng mga mag-asawa at ang pasahod natin ay huwag nating babawasan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga magulang at matatandang pari ay ating igalang, pakinggan at huwag iiwanang nag-iisa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nawalan ng buhay at nawalan ng ari-arian at naapektuhan ng malaking lindol sa Surigao nung isang araw, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin mapagmahal, tulungan nawa kami ng Espiritu Santo na sundin ang kalooban mo alang-alang sa kahariang inihanda mo sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama namin lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng lughati ang langit at lupa, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Luis Antonio na aming Obispo, kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat na mapumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mabanal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, paradang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Pagpapanawan namin sa nagkasala sa amin, at wag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang amin pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, Kordero
Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, di ko dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Son of Christ, sanctify me, body of Christ, save me, water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus, hide me in thy bosom, I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus, hide me in thy woods, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabi sa pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming kabubuhay sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon ito naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kailang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Heso Kristo. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, piniminto ka namin, para ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisang ng aming kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, inarangan ka namin. Sa Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Sa Padre Jesus Nazareno, inarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Luhati ka namin.